baka akalain siya yung modelo. Diba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic. Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right then and there. Oo. She was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the Ghost Project. The facts and figures about the Ghost Project. Yes. So I was so surprised. At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin at ano po yung nasasabi niyo po dito sa balita na kung saan nga po hinahunting na daw po etong si Saldico, pinapahunting na po ni Bongbong Marcos. Sino ba namang hindi magpapahunting kung ikaw ang tuturong mastermind, di po ba? Talagang papahunting ka. Sa kabilang banda, mga kabayan, tila bagay, ito pong si Corina Sanchez, hindi pa rin po tapos, sa pagbira, dito po kay Madam Claire Castro. At kung bago pa nga lang sa akin channel, huwag mo kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Umpisahan po muna natin dito, mga kabayan, sa balita na kung saan po, tila bagay, ito pong si Saldico, talagang pinaghahanap na po. Kung ating nga maalaala, mga kabayan, anong pumutok po itong flood control? Umalis po ng bansa, di ba? Agad-agad pong umiska po ng bansa. Ito pong si Saldico, sa kadahilan ng siya daw po ay magpapatingin sa doktor. Ngunit, nang atin pong mapag-alaman sa kanya pong video na inilabas, siya po ay lumabas ng bansa dahil mainit na po siya at pinapalabas po siya ng bansa ni Martin Romualdez at ayaw na pong pabalikin. Di ba? Ayaw nga rin kay Saldico, hindi na nga po siya pinapabalik pero dahil nga sa tinabagay nilaglag na po siya ng kanyang best friend na si Romualdez at pinangalanan na po siya ni Bongbong Marcos, yun nga po mga kabayan, lumabas po at naglabas ng expose na kung saan ang tinutumbok po ito pong kumbaga ang mastermind ng flood control scandal, ito pong si Bongbong Marcos, mga kabayan, na kung saan yung siya daw po ay binigyan ako inutusan na mag-insert ng 100 billion na kung saan doon yung 25% i-deliver po sa Malacanang diretso sa bulsa ni Bongbong Marcos Jr., mga kabayan. Ngayon, ang balita, pinaghahanap na po siya ng Interpol. O di po ba, ang bilis? Kapag noong hindi pa po niya pinapangalanan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, di po ba, napabalita pa ngang wala pong task force na tuwirang naghahanap kay Saldico. Di po ba? Wala pong naghahanap. Kumbaga, tinutulugan lang po sa pansitan. Etong si Saldico, nung kumanta, itinuro si Romualdez at si Bongbong Marcos, pusang gala, ang bilis. Ang bilis mo kumilos, mga kabayan. Di ba? Ura-urada, pati Interpol, mga kabayan, red notice na agad. Etong si Saldico. Ang nakakatakot, mga kabayan, baka po pag nakuha na o na-extract na po si Saldico sa ibang bansa at inuwi sa ating bansa, baka matulad po ay Ninoy Aquino yan, mga kabayan. O di kaya mapalitan na po yung pangalan ng airport. Maging Saldico International Airport na, mga bayan. Ano po masasabi nyo? Ito, dumako naman po tayo dito. Sa interview po ni Madam Corina Sanchez, dito po kay Miss Malu Tikia. Kung atin nga pong babalikan, mga kabayan, si Madam Malu, nagkaroon po sila ng girian ni Claire Castro, di ba, sa isang segment sa TV5. Nung pinaghahanap po nila si Gutesa. Diyan po nag-umpisa Talagang nagkasigawan po talagang matindi po yung palitan nila At atin nga pong babalikan na ang mainstream media ay direktang tinitira na po si Madam Claire. Diba sabi ko nga po sa inyo, tinabagay wala na po sa payroll Wala na ba sa payroll ng mainstream media? Talagang pong tinitira hanggang ngayon, tingnan nyo po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po tumitigil si Madam Corina Sanchez. Ito po, panoorin po natin Panoorin po natin tong
tirada ni Madam Malu at ni Madam Corina Sanchez dito kay Yusek Claire Castro. O, ito po. Sa bagong kalaban ni Claire Castro. Professor Maluti Kia is in the house. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman. Pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. Diba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na Grabe si Madam. Grabe naman yung tawa mo, Madam Corina. Grabe naman po yung tawa nyo. Kasi ano po ito seasoned host, seasoned broadcaster, newscaster. Ito po si Miss Corina Sanchez. Sobrang tagal na po niyan. Talagang alam po nila yung Comms 101 na tinatawag. Na pagdating sa proper communication, hindi ka dapat katulad ni Madam Claire Castro na kulang na lang mangagat ka ng kasama mo, di ba? Tahol ka ng tahol. Hindi mo pwede yun. Alam po ni Madam Corina yan. Kaya ka natatawa si Madam Corina dahil tama po Tama po yung lahat ng sinasabi ni Miss Maluti Kia Di mo ba? Ito po, tuloy po natin. napakahirap. Ano ba yung offensive question? Kasi nung kay Gutesa tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyo itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. Kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, no. Patay ka ngayon, Mr. Di ba? Ano po sabi ni Madam Corina? Pwede mo na magsagutin directly. Di ba? Pwede mong sagutin directly without being offended. Puta, English yun, mga kabayan. Di ba? Bakit ka ma-offend? Taong gobyerno ka. Di ba? Pag taong gobyerno ka, obligasyon mong sumagot sa tanong. Kaya alam mo, hindi. Pwede mo naman sabihin, wala. Ba't kailangan mong manigaw? Diba? Ba't kailangan mong makipag-away? Bakit kailangan mong ilabas yung pagiging palingkera mo? Tama po yung sinasabi ni Madam Corina Pwede mo namang sagutin. Pero mas pinili mong makipagbardagulan. Tama po ba yun? Bilang spokesperson. Yari ka ngayon, hindi ka titigilan ng mga to. Hindi ka titigilan ng mga yan, lalo na ABS-CBN, hindi ka titigilan ng mga yan. Di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, no, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, napapahawak pa sa ulo si... Alam mo niyo, mga kabayan, nagiging laughing stock na lang po itong si Madam Claire. Nagiging katawa-tawa po talaga siya. Pinagtatawanan na po siya. Pinagtatawanan na po siya, literal. Ng mga host. Ng mga seasoned broadcaster. Seasoned newscaster. Akala po niya, pag umarap siya sa pulpito, ako ang PCO, Hindi. Pinagtatawanan na lang po siya. Diba? Tignan niya po yung tawa ni Madam Corina Sanchez at ni Prof. Maluti Kia. Si Madam Corina napapailing na lang Natatawa. Ulitin natin. Ulitin natin. estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, no, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right then and there. Paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? She was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the Ghost Project. The facts and figures about the Ghost Project. Yes. So I was so surprised. Di ba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, if Hindi mo you're... maalala ang pangalan niya. Grabe ka Hindi naman. talaga. Claire Castro. Kaya BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko.
So, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang ghost projects. Ang punto ko doon, sa ghost projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Ba't hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya. Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, but isn't data, if you're the spoke, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. She makes a distinction that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng spokesperson. Ay, nakakahiya naman ko rin na kung ang spokes mo ay ganun. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Di ba? Pag information officer ka, data is like your lifeline. Pero Patay ka ngayon, di ba? Patay ka ngayon, Madam Claire. Ang tanong makakatulog ka pa po ba ng... De, siguro makakatulog pa rin naman po ng mahimbing si Madam Claire kasi siyempre sa Malacanang pa rin po Pero, di po ba? Binibiran na po talaga siya ng mainstream media Isipin mo, kung papatayin na yung apoy na yan, hindi na po sila na magkakaroon ng ganyang interview Pero mas pinili pa rin po nila magkaroon ng interview. Di ba? Patungkol doon kay Claire Castro. At maniwala po kayo sa hindi umpisa pa lang po ito ng paggiba ng mainstream media kay Claire Castro. Pansinin nyo yung nangyari kay Kat Domingo na ANC. Yan na, umpisa na po yan. Bilyonaryo Channel. Kay Madam Corina. Diba? Prof. Malutikia. Pati sa GMA7 sa Ivan Merine. Ivan Merina ba yun? Talagang binibira na po siya, mga kabayan. Maniwala kayo, umpisa pa lang po yan, mga kabayan. Hanggang dyan na lang po muna. At magkita-kita pa po tayo sa masusunod pa nating video. Paalam.